Maraming bagay ang pwedeng makaapekto sa focus natin. Nandiyan yung routine, diet, technique, distractions, and many other factors. In this generation where distractions are ubiquitous, I still manage to somehow stay focused while I'm coding. And in this video, I'm going to share with you my top 5 tips on how I do it. Let's start with the first one, schedule. Most of you guys are teenagers and I assume na marami sa inyo students. Dama ko yung feeling na gustong-gusto mo mag-code na lang lagi because yung mga subjects, they are not interesting. Mas nakaka-enjoy pa mag-code na lang sa personal projects. But this is wrong, don't do this. Nagkataon lang dati na it is online class, kaya mas magaan yung mga subjects and assignments. Kaya I can code kahit na may nagsasalita sa background. And I don't recommend it kasi hindi ka makakapag-focus talaga. So mas maganda na magkaroon ka ng quiet time para mag-aral mag-code. Maybe after or before class. I'm not an expert sa gantong topic, basta make sure lang na wala kayong napapabayaan ng mga subjects at mag-code lang kayo sa free time nyo. I highly recommended na panoorin nyo si Ali Abdal at yung specific video niya na How I Manage My Time, 10 Time Management Tips for Productivity Tips and tamang pag-set ng schedule. Next one is routine. Have you ever wondered paano nagagawa ng iba na mag-work for at least 10 hours a day? Yung meron kang primary na ginagawa for 8 hours and then meron ka pang 2 or even 4 hours to do other productive things. Maliban sa time management, isang big factor din yung routine. I'll share with you mine. I wake up at around 7 or 8 a.m. I get my coffee. I work for 2 hours. I go to the gym for 1.5 hours. Lunch for 30 minutes. Then there is the deep focus. I work for 8 hours. Then the rest is for dinner and free time. Then I end the day at around 11 p.m. or 12 a.m. Mahalaga na magkaroon tayo ng good routine para mas magiging focus tayo sa work. Tatlo lang naman yan eh. Physical activity, good diet, and good sleep. Let's talk about breaks, no? The hard part about coding, kapag napasubo ka, alam mo yun, kapag masyado kang nag-enjoy sa pagkakode, hindi mo na namamalayan yung oras. And I've been there many times na nung college days ko talaga. Alam mo yung you are physically okay naman eh. Pero mentally, di mo na pala kaya. So, breaks are important, no? That's our way to gain energy. Kahit anong activities naman yan eh. Kapag hindi tayo nag-break, diba, masasagad tayo. Gusto ko i-practice natin guys yung 20-20-20 rule na tinatawag. Ibig sabihin daw dun guys, after ng 20 minutes natin na pagko-code, no, as in yung dire-diretsong 20 minutes na code, kailangan, yung next 20 is yung kailangan nating magpahinga for 20 seconds. And yung pagpapahinga natin na yon, kailangan mag-stare tayo somewhere, minimum of 20 feet na ganun kalayo. Na kahit ano, basta 20 feet siya, ganun, for 20 seconds. Kaya 20-20-20 rule. And para sa akin, sobrang effective nung 20-20-20 rule na yun. Alam mo yung pagkatapos mo mag-code, tapos tumingin ka sa paligid mo, alam mo yung parang blurry yung vision, parang nagdo-double, ganon. Hindi maganda sa pakiramdam. Kaya yun, prefer ko pa rin mag-work sa labas dahil I can stare at somewhere, no? Kunyari, after ko ng 20 minutes, no? Titingin lang ako sa labas, meron na agad ako makikita na malayo. Unlike kapag nasa bahay, wala namang makikita doon eh. Pader lang yung nasa harapan ko din. Kaya yun, para sa akin, mas okay pa rin nag-work sa labas. And then the next one is distractions, no? When we are learning something kasi, no, hindi natin maiiwasan na ma-distract tayo. Hindi natin maiiwasan na maka-encounter tayo ng mga, let's say, nanonood tayo ng YouTube tutorials, ganyan. Hindi natin maiiwasan na makikita tayo ng ibang videos na hindi naman related dun sa talagang target natin. Kunyari, ang focus natin is mag-aral ng, let's say, a technology, ganyan. Pero may encounter tayo bigla or may makikita tayo bigla na video na, let's say, a vlog, ganyan. So yun, related naman siya sa kung anong gusto mo, let's say, career, ganyan. Pero, hindi pa rin talaga yung focus mo eh. So yun, nadidistract tayo. And yun, so malaki yung chance na i-click mo yung video na yun at yun, hanggang sa mag-binge watch ka na din sa mga videos niya. Ako, personally, ang ginagawa ko is, eto. So, share ko sa inyo guys kung paano ko medyo na-eliminate yung distraction. So, the first one guys is, meron akong extension dito, browser extension. And, ang idea nun, hindi mo ma-access yung some features, lalo na yung feed ng isang social media. Kunyari, punta tayo ng, let's say, Instagram.
So makikita natin una is meron siyang quote dito. Ito pa yung pinakamagandang part. Meron siyang quote na makakapag-motivate sa'yo. Ayan, so hindi mo ma-access yung newsfeed niya. Ganun din sa LinkedIn. At saka, ganun din sa Facebook. Diba? So ang pangalan ng extension na yan guys is ito, Newsfeed Eradicator. Tapos meron pang isa, itong Unhook. Actually dito sa Newsfeed Eradicator, hindi lang yun. Pwede rin Twitter, pwede rin Facebook, yan. Tapos meron pang Unhook. Yan. Ito naman, specific to para sa YouTube. Kunyari, yung mga nandito ko is, let's say, hide yung mga nandito, no? So yan, naka-hide tuloy yung mga nandito ko. Ngayon, no, kung ang target natin is manood ng mga tutorial, so isa-search lang natin siya. Kunyari, let's say, well, ayan, kunyari, papanoorin natin to. So may option tayo para i-hide din natin yung nasa sidebar niya. Yung nasa sidebar niya dito, di ba? So yan, sobrang convenient para sa akin yan. Di ba? Para at least wala yung mga up next, hindi natin nakikita. And baka isipin nyo guys, no? Pwede naman natin siyang disable, di ba? Ang bilis lang naman, like igagalan lang natin and then uncheck lang natin yan. Yes, pwede naman. Pero dun pa lang sa paggawa nun is lalaan ka na ng effort, di ba? Yung pag-click mo ng ganyan, tsaka pag-click mo ng ganyan. So effort na agad yun eh. So ibig sabihin nun, during those, yung process na yun, kahit ilang clicks man yan, meron nang bumabalik na sa isip mo yung pinaka-reason mo kung bakit mo ginagawa yung gantong improvement na to, di ba? Para sa iyo rin talaga. So, alam mo yun, parang medyo merong guilt feeling sa iyo yan. Yung gantong idea, itong gantong pag-eliminate ng distraction, wala naman talagang 100% solution and mabilis ang solution dyan. It will take practice and effort talaga. And yung cooperation mo. Pero still, nasa discipline mo pa rin yan. Yung self-discipline na tinatawag. So kahit na ano pang mapanood nyo guys or malaman nyo na mga techniques ganyan, kung yung isip natin, yung self natin, di ba? Hindi natin dinidisiplina yung sarili. So nonsense na yung mga ganun. Another thing pa guys is tinatry ko muna as much as possible hindi manood ng mga tutorials or hindi pumunta dun sa mga may mga distractions, ganyan. Kunyari, let's say mag-aaral ako ng let's say Next.js. So ang gagawin ko, no? Yan, kunyari yan. Meron namang mga YouTube videos yun eh. Pero ako, uunahin ko kung ano yung nasa documentation. Yan, so babasahin ko muna. I try my best para i-figure out to nang walang tulong ng YouTube, lalo na YouTube. Ganyan. Yun, I try my best not to watch. Tapos, next na gusto kong sabihin pa guys is to put your phone somewhere na you cannot reach. No? Ay kunyari, ako ngayon, yun, ginagamit ko lang to para mag-record. No? Pero most of the time, pagka pinull out ko na yung laptop ko sa bag ko, yung phone ko is wala na yan. Hindi na yan kasama, so nandun na din yun. And actually, mas maganda pa kung naka-silent yan. Maybe nakapatay pa yan, lalo nakapatay, di ba? Basta somewhere na hindi natin makikita kapag may notification or hindi natin maririnig pag may na-receive tayong notification. Kasi doon nawawala yung focus natin eh. Nagiging distracted tayo. Best thing guys, no? Uninstall na natin yung mga distractions, yung mga app na nagkakaroon ng distractions natin and tanggalin natin yung mga notifications doon. Isang tip ko na lang na pwede kong ibigay on how to stay focused when coding, no? Ako kasi guys, no, I actually don't like working dun sa mga tasks na malalaking task. If ever man na maka-encounter ako ng gano'n, I will chunk it. Parang i-slice ko siya into smaller task, gano'n. In that case kasi guys, no, pag kasi tinitingnan natin yung task as buo, as a whole, masyado tayo nai-intimidate. Yung progress natin sobrang konti, di ba? Whereas kapag maliliit yan, no, kapag yung isang piraso ng small task na yun, nagkaroon tayo ng progress, so malaki na yun para dun sa maliit na task na yun. So yun, chunk task, no? For example ako, doon sa platform, Hermes course na ginawa ko, medyo malaki yun. Hindi ko siya matatapos ng let's say 1 week or maybe let's say 1 month. Kaya ang ginawa ko, per feature ko siya ginawa, per part, kumbaga. So, una is, for example, ginawa ko yung authentication, tapos pangalawa, integration ng payment, gateway. So, yung mga ganun. So, per feature natin siyang tignan. So, ganun din. If you are learning coding, no, kunyari, specific technology, so wag mo tignan as a whole yung technology na yun. Lalo na kung hindi mo alam yung fundamentals. And actually nga, kahit alam mo na yung fundamentals, no,
Ang dami pang hindi alam dyan dahil it's a different approach pa rin talaga. So yun, wag natin tignan na sa whole yun, no? Instead, tignan natin yun as, kunyari, alam natin yung mga fundamentals. So doon tayo mag-base kung ano yung mga nandun sa fundamentals na yun, anong magagamit natin, and so on and so forth. Hanggang sa makabisa natin. Bigyan ko kayo ng example, let's say, pinakamagandang example, starting or learning a framework. Kunyari, React.js, no? Yung uunahin ko dyan is, let's say, kunyari, pinaka-idea ng React.js. Ano ba yung React.js? Kung single page application yan, bakit tinawag na single page yan? Anong purpose niya, di ba? Pwedeng maging mutable yung mga components, ganyan. So, paano ko ba siya iibahin, di ba? Diyan pumapasok yung mga hooks, di ba? So, unahin ko yung mga hooks, let's say, yung use state, use effect, mga ganun. So, yun. Basta, unahin natin yung mga madadali, yung ganyan. And then, slice natin siya into parts, ganun. So yun lang naman guys, no, on how I stay focused when coding. Coding kasi guys, no, it's a boring task pero it also depends sa'yo kung paano siya magiging hindi boring or mabawasan yung pagka-boring niya. If you are excited dun sa ginagawa mo, mas nababawasan yung pagka-boring niya. And mas lalo ka nagfo-focus, diba? So yun, ganun din sa coding. So make sure na gawin natin siya dahil gusto natin. And make sure na gawin natin yung mga project natin, gawin natin mas exciting para mas marami tayong knowledge na makuha. Ayun guys, so yan, thank you for watching.